Kilalanin natin si Hephaestus. Si Hephaestus ay kilala sa Greek mythology bilang God of Fire o the greatest blacksmith o ang dakilang panday. Pero hindi siya katulad ng ibang gods and goddesses na may physical perfection dahil isa siyang crippled, disabled o deformed god. Pero bakit? Anong nangyari? Ayon sa isang version ng myth, si Hera ay nainggit di umano kay Zeus nang ipanganak niya si Athena mula sa kanyang ulo. Kaya naman sabi ni Hera, okay, kung kaya mong nagkaanak kahit wala ako, di kakayanin ko rin. So dumaan di umano siya sa process of parthenogenesis. Sa Greek mythology, ito yung pagkakaroon ng isang babae ng anak kahit walang male fertilization. Ganun. Pero sa isa namang version ay nag-conceive talaga itong si Hera matapos nilang magtsambagan itong si Zeus. So dahil sila ang king and queen of Mount Olympus, inaasahan na nito ni Hera na magiging powerful yung anak niya. Magiging God with physical perfection din. Kasi nga sabi niya, hello, I'm the queen of Mount Olympus and my husband, who happened to be my brother, is the king of Mount Olympus. So ano pang ina-expect niyo sa amin? Pero nung nanganak itong si Hera, nung inirin niya si baby, sabi niya, Hephaestus ang pangalan niyan. Ganun. At nung dinala sa kanya yung baby, nagulat siya. Sabi niya, anak ko ba to? Hindi ko to anak kasi bakit ganito ang itsura niya? Ang itim at saka mabulbul. Mabalahibo. Ba't bulbulin? Ganun. Tapos bukod sa mabalahibo siya ay, bakit hunchback? At bakit lumpo? Sabi niya, hindi ko yan anak. Kasi, hindi ko matatanggap. Nung naramdaman itong si Hephaestus na, hindi ako tanggap ng aking nanay, umiyak siya. At dahil sa iyak niya na yun, nakita ulit ni Hera na, pumakit lalo. So, ang ginawa niya, kinuha niya si Hephaestus at hinapon niya mula sa Mount Olympus, pababa sa karagatan. So, inabot di umano ng isang gabi at isang araw bago siya tuluyang bumagsak sa karagatan. So, nung nasa dagat na siya, iyak siya ng iyak kasi syempre, kaya ang malaglag from Mount Olympus to karagatan. Tapos narinig ni Thetis na isang sea nymph at ang nanay ni Achilles ang iyak nitong batang ito. So agad-agad siyang nag-swim sa surface. At nung makita niya, sabi niya, ay, anak ito ni Hera. Pero bakit na andito? Ni-reject na naman niya. Ganun. Dahil sa sobrang awa niya, kinuha niya si Hephaestus at dinala niya sa kanyang palasyo. At inalagaan, inaruga, at tinuring na parang anak nila Oceanus at ni Thetis. Ang naging playground dito si Hephaestus ay ang mga bulkan. Doon siya naka-discover ng kanyang skill sa metallurgy, yung pagpapanday o kaya ay yung paggawa ng mga armas. So, araw-araw, nai-improve siya ng nai-improve. Hanggang sa dumating yung point na kahit yung mga gods and goddesses from Mount Olympus ay nagpapagawa na sa kanya ng mga sandata, ng mga armas. Nang nasa tamang edad na itong si Hephaestus, nagpaalam siya kay Oceanus at kay Thetis na kung pwede ay bumalik na siya sa Mount Olympus. So, imbes na magalit itong mag-asawang ito, natuwa pa sila. Sabi nila, sige, kung talagang gusto mong bumalik sa ina mo, bumalik ka lang. Masaya naman kami para sa'yo. At least, alam namin na napatawad mo na ang nanay mo. So, ang akala ni Thetis na napatawad na nitong si Hephaestus ang ina niya. Pero ilang araw bago bumalik si Hephaestus sa Mount Olympus, ay gumawa siya ng isang golden throne. Inisip niya na, okay, bibigay ko to sa nanay ko bilang isang regalo. Siguro matutuwa siya at matatanggap na niya ako bilang kanyang anak. At dumating nga yung araw ng pag-alis ni Hephaestus. Pagdating niya sa gate of Mount Olympus, marami nang nakatingin sa kanya. Lumabas lahat ng gods and goddesses. At nakita nila, sabi nila, ay, ito pala yung anak ni Hera? Ba't ganyan? Ang pangit. Ganon. Ang huling lumabas ay itong si Hera. So, nung makita niya yung anak niya, sabi niya, akala ko patay ka na. Kasi tinapon kita mula dito hanggang doon sa kung saan ka man napadpad. Imbes na magalit itong si Hephaestus, lumuhod siya at binigay yung golden throne. Sabi niya, para po ito sa inyo. Tapos nag-iba yung mukha ni Hera. Mula sa galit to smiling face. Bigla siyang napangiti na, talaga ba? Para sa akin ba talaga tong golden throne na ito? Napakahusay naman ang ginawa mo kasi ang daming palamuti at saka kumikinang. At naupo na nga itong si Hera sa kanyang golden throne na binigay ni Hephaestus. Lahat ng mga gods and goddesses ay nakatingin sa kanya. Sobrang proud siya na siya ang pinaupo doon sa golden throne na iyon. Ilang minuto siyang nakaupo doon at nang akmang tatayo siya, bakit hindi ako makatayo? Natrap pala siya doon sa golden throne na iyon. Ngumisi itong si Hephaestus at sabi niya, natatanda mo ba yung panahong pinanganak mo ako? Tinapon mo ako, ni-reject mo ako? Heto na yung ganti. Hindi ka dyan makakaalis hanggat hindi mo tinutupad ang kondisyong ito. Una, kailangan mo akong itrato na parang anak mo. At sabihan mo rin itong mga gods and goddesses na ito na igalang ako
bilang isang tunay na God dito sa Mount Olympus. Ang sabi ni Hera, sira ulo ka ba? Paano? Ba't? Ganun. Pero wala siyang nagawa, kundi sumunod na lang din. Sumunod na araw, sinunod niya ang gusto ni Hephaestus. Inalagaan niya, inaruga niya, tinuring niya na parang anak. Pero dumating yung point na sabi ni Hephaestus, hindi ako makontento kasi ilang taon na akong naabandona. Ilang taon mo akong inabandona. So pumunta ulit siya, pinatawag niya yung mga gods and goddesses, pati si Hera. Tapos sabi niya, hanapan mo ako ng mapapangasawa. Tapos narinig ito ni Zeus. Sabi niya, aba, matinik din pala itong aking anak. Ang late na dumating sa bulwagan ay itong si Aphrodite. Sabi niya, anong nangyayari? Natuon ang tingin sa kanya ni Zeus. Pagtingin niya kay Aphrodite, sabi niya, heto na, narito na ang iyong mapapangasawa. At that moment, pinakasal sila. Siyempre, gulat na gulat itong si Aphrodite kasi sabi niya, dadalo lang ako sa pinatawag ninyong meeting, tas ikakasal na pala ako. At saka bakit siya? Alam niyo na ako ang goddess of love and beauty. Bakit sa ganitong tao niyo pa ako ipakakasal? Pero dahil iyon ay utos ni Zeus, sumunod siya. Mind you people ha, si Aphrodite at saka si Hephaestus ay magkapatid. Si Hera at saka si Zeus ay magkapatid din. Si Oceanus at saka si Thetis ay magkapatid din. Ilang araw pagkatapos maikasal itong si Aphrodite at si Hephaestus, ay dinalaw nitong si Aphrodite ang kanyang asawa sa kanyang workshop. Nung pagpasok niya, namangha siya. Sabi niya, love, ikaw bang gumawa nito? Sabi niya, oo, lahat ng makikita mo dyan ay gawa ko yan. So namangha siya kasi doon niya nakita ang iba't ibang sandata, mga matitibay na kung ano-ano pa man dyan. At nakita niya kung paano magtrabaho talaga itong si Hephaestus. Unti-unti, na in love siya. Minahal niya si Hephaestus. Nung umuokay na ang kanilang relationship, napagdesisyonan ni Hephaestus na tawagin ang mga Cyclopes para gawin niyang assistants. Sa tulong ng mga Cyclopes, nagawa nila ang Thunderbolt o yung lightning bolt ni Zeus. Ilan pa sa mga ginawa ni Hephaestus ay ang bow and arrow ni Eros, na god of love, ang chariot ni Helios, yung winged sandals ni Hermes na nag-aalaw kay Hermes na lumipad na parang ibon kasi nga siya ang messenger of gods. Siya rin ang gumawa ng weapon ni Achilles na isang demigod. At syempre, siya rin ang gumawa kay Pandora. Siya rin ang gumawa ng indestructible chains na ginamit ni Zeus para ikadena itong si Prometheus na nagnakaw ng element of fire mula sa Mount Olympus. Pero, kahit sobrang busy nitong si Hephaestus, lagi pa rin niyang naaalalang bigyan ang kanyang asawa na si Aphrodite. So, hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng gifts, sa pagpapaligaya kay Aphrodite. Pero dahil nga in demand itong si Hephaestus sa kagagawa ng mga sandata, one time nagreklamo si Aphrodite at ang sabi niya, masyado ka na atang nalilate sa pag-uwi, masyado ka na atang busy sa trabaho mo, hindi mo na kasi ako napapansin. Buti pa yung mga sandatang ginagawa mo, napagtutuunan mo ng pansin. Ako, parang hindi na. Parang lagi na lang akong naghahabol sa oras mo. Tsaka parang lagi na lang akong nagsisik ng attention mo. Feeling ko nga, hindi na ako nag-e-exist sa'yo. Ganon. Ang drama ni Aphrodite. Simula noon, iniwasan nitong si Aphrodite si Hephaestus kasi nagtampo siya eh. So sabi niya, hindi ko deserve na baliwalain mo lang. Tsaka ang pangit mo, ganon. Isang araw, nakita nitong si Ares, si Aphrodite na umiiyak sa isang sulok. Sobrang lugmok na lugmok. Si Ares ay ang god of war, violence, and bloodlust. Medyo bad boy itong si Ares. Mahilig siya sa mga gulo, sa conflict, at kung ano-ano pa. At that point, sakto namang nagiging distant itong si Aphrodite kay Hephaestus, kaya nang manligaw itong si Ares, ay tumibok ang kifi nitong si Aphrodite. Mind you people, si Ares at si Hephaestus ay magkapatid. Araw-araw pinagdarasal nitong si Aphrodite na sana hindi sila mahuli kasi nagigilty siya sa kanyang betrayal sa kanyang asawa na si Hephaestus. Inutusan nito si Ares si Alectryon na bantayan si Helios para kapag dumating ay magtatago sila. Kasi nga, bawal ang kanilang pag-iibigan eh, forbidden love. Kapag may nakakita sa kanilang gods or goddesses, parurusahan sila. Pero one night, dahil sa sobrang pagod ni Alectryon at hulas na siya sa kababantay dito sa betrayal ng dalawa, hindi niya namalayan na dumating na pala si Helios. In short, nahuli itong sina Ares at Aphrodite sa kanilang pagtataksil. So, agad-agad naman pumunta itong si Helios kay Hephaestus at nagsumbong. Hindi makapaniwala itong si Hephaestus kaya gusto niyang patayin kaagad yung dalawa. Pero nung akmang aalis na siya, bigla siyang napatigil. Sabi niya, wait lang. May gagawin pala ako. Naisip niyang maghiganti sa dalawa at gusto rin niya na malaman ng buong Mount Olympus ang ginagawang kataksilan ng dalawang ito. So, ilang araw siyang nanahimik. Kaya akala ni Aphrodite, ay,
Hindi siguro nagsumbong si Helios kay Hephaestus kasi wala naman siyang sinasabi eh. Tsaka mukha siyang kalmado. So one time, nagpaalam itong si Hephaestus na magkakaroon daw siya ng business trip. Oh, business trip. At siya namang ipinagbunyi nitong si Aphrodite kasi sabi niya, yes, makakapagsulo na kami ni Ares. Bago umalis itong si Hephaestus, sabi niya, ay, aalis ka na naman, mamimiss kita. Sana bumalik ka kaagad. Magtatagal ka ba? Pero sa loob-loob niya, sabi niya, buti naman nataalis ka kasi magkikita pa kami ni Ares. Ganun. Pero itong si Hephaestus, imbes na sa business trip siya pumunta, ay pumunta siya sa kanyang workshop at doon gumawa ng isang powerful and unbreakable net na gagamitin niya sa kanyang revenge. Doon niya binuhos lahat ng galit niya. Habang pinupokpok niya, walang hiya ka, Aphrodite. Paano mo nagawa sa akin to? Ganun. Katulad ng golden throne na binigay niya kay Hera na siya lang ang nakakaalam kung paano i-unlock ito, ganun din dito sa kanyang unbreakable net na siya lang at walang kahit sino na pwedeng pumigtas dito. Nung gabing yung dahan-dahan tinungo ni Hephaestus ang kwarto nila. At doon niya sinet up yung net. Kinamoflage na yun sa kanilang kisame kaya talaga hindi mahahalata na may golden net pala. Nang pumasok itong si Aphrodite sa kanilang kwarto, agad-agad na nagtago itong si Hephaestus. Sinilip niya itong si Aphrodite at nakikita niya na parang excited ang babaeng ito. Parang masayang-masaya siya at parang may hinihintay siya. Maya-maya pa ay may narinig silang katok. Agad-agad niyang binuksan ang pinto at bumunga doon si Ares. Yakap kaagad niya ito at bigla niyang hinalikan. Ganun. Sabi niya kay Ares, sabi ng asawa ko, ilang araw daw siya mawawala, kaya solong-solo natin tong kwartong ito. Pwede natin gawin lahat ng gusto natin gawin dito. Kahit buong magdamag pa tayo, malaya tayong gawin ang mga bagay na gusto nating gawin. Sabi ni Ares, ganun ba, mahal ko? Kung gayon ay, saan mo ako gustong magsimula? Ganun. Nang parehas na silang walang mga at may ginagawa na silang milagro, siya namang pagdating nitong si Helios. Doon ay kitang-kita ni Hephaestus ang ginagawa ng dalawang ito. Natakot si Ares kaya sinubukan niyang kumalas mula doon sa pagkakayakap at mula doon sa paglinkage nila nitong si Aphrodite. Ganon din si Aphrodite nang hilakbot dahil, well, naaktuhan sila. Ninais nilang dalawang magtago pero mangilid-ngilid ang luha ni Hephaestus at binagsak yung net. Natrap itong sina Ares at Aphrodite at nakasabit sila sa kisame at tinawag ni Hephaestus ang lahat ng gods and goddesses sa Olympus para makita nila ang kataksilang ginawa ng dalawa. Hiyang-hiya sina Aphrodite at Ares pero wala silang magagawa. Nakita na sila, nabunyag na sila, nabulgar na ang baho nila. Nagtataka naman itong si Ares, sabi niya, asan kaya si Electryon? Kasi sabi ko kapag dumating si Helios, sabihan kami. Bakit wala siya? Yung pala, dahil nalaman ni Helios na kasabwat itong si Electryon, ay ginawa niya itong manok. Ginawa niya itong rooster para tumilaok sa tuwing darating si Helios, which is the sunrise. Lumipas pa ang maraming panahon, kinausap nitong si Zeus ang kanyang anak na si Hephaestus at sinabi na, sige na, patawarin mo na sila kasi wala ka naman nang magagawa. Nangyari na yung mga dapat hindi mangyari. Kaya sa tulong ni Zeus ay nirelease sina Aphrodite at Ares sa golden net ni Hephaestus. Pero sa isang kondisyon, hindi sila pwedeng magkita kahit kailan. Nung na-release na sila, matigas ulo ni Aphrodite at Ares. Na-release nga sila pero gabi-gabi pa rin silang nagkikita. Gumagawa ng milagro hanggang sa nakalimas sila. Ang mga anak ni Ares at Aphrodite ay sila Eros, Anteros, Harmonia, Deimos, and Phobos. Habang sina Aphrodite at Hephaestus ay hindi na talaga nagkaanak. Kinalimutan nitong si Hephaestus ang kanyang asawa at one time pumunta itong si Athena para magpagawa ng armas niya. Pero nagustuhan siya ni Hephaestus. Pero knowing Athena na gusto niyang manatiling pure and virgin, niresist niya itong si Hephaestus. At sa sobrang galit ni Hephaestus, at muntikan na niyang si Athena, dinefend ni Athena ang kanyang sarili at yung ni tong si Hephaestus ay nalaglag sa ground, nalaglag kay Gaia at si Gaia ang nagbuntis. Si Earth ang nagbuntis. At mula doon sa kanyang ay nag-sprout si Erichthonius. Later, naging adoptive mother ni Erichthonius si Athena, kaya siya ginawang King of Athens.